Then if ever meron po mga submitted po na mga request, meron po tayong button for approval and denial po. So i-click na lang po natin siya. Based po sa kung ano yung valid. Kung approve po yung approval sequence. So meron po tayong from first approver until last approver. So kapag po in-approve ni first approver, hindi po siya automatic approve sa system. Need pa rin pong mag-approve si last approver para po ma-considered as approved leave. So, pa-take note na lang din po para hindi po tayo malito. If ever yung request po natin is nakalagay po as approved, pero hindi pa po nakikita sa timesheet po natin na meron po tayong leave. So, doon po possible is hindi pa po na-approve ng last approver po natin. Ayan. May question po regarding sa approval ng leave request, pati po mga schedule request. Ayan. If wala na po, proceed naman po tayo sa next po natin, which is yung employee access na po mismo. So, ito po is lahat po tayo merong gantong access. Pakita ko po muna yung mga access na available po for the employees. Ayan. Kita po? Yes, sir. So, ito po yung mga access po nating mga employee. Una po, pwede po nating ma-view yung payment scheme natin. So, dito po sa payment scheme, dito po yung pinaka-structure kung paano po tayo binabayaran sa facility. So, dito po natin makikita yung salary grade po natin, yung wage rate amount po, yung mga loans, and so on po. Then next po, viewing po ng schedule. So, once na-plot na po ni scheduler yung schedule po ninyo, pwede nyo na po siyang ma-view sa system. Next po, yung DTR or yung mga time in, time out po natin based sa biometrics, makikita rin po natin siya dito. Then next po, sa loan ledger, same din po sa payment scheme. So, upon checking po ng payment scheme natin, meron din po tayong loan ledger para po ito naman sa mga employees na nagpa-deduct po ng mga loans outside the facility or yung mga nag-over the counter po. So, meron po tayong history doon. Then next po, viewing and downloading of payslip. So, once na meron po tayong generated payroll, na-view na rin po natin yung payslip po natin. Then after po nun, filing of leave request, pati po schedule request. After po nun, yung uploading of documents. Bali, dito po sa system natin, meron po kami feature para makapag-upload ng documents po ninyo. If ever required po ni HR na i-upload po yung mga documents na needed po nila. Yan. So, punta po tayo sa system. Upon login po natin,
ito po yung module natin para po sa lahat ng employees. Bale, ito po yung personal po natin na module. So, click po natin to. Dito po sa ating employee portal or yung may HRP naman po natin, may HR payroll. Dito po is more on viewing po tayo and creation or filing po ng mga request. So, una po natin is yung dashboard. Dito po makikita po natin yung current schedule, number of days in a month, accumulated leave, mga request po natin, then performance po. Kung ilang hours ka nakapag-render, late, then absent. Then income, magkakaroon po tayo ng graph if ever meron na po tayong payment scheme. Then basic information po. Employment information, notices. Dito naman po magkakaroon ng notification si employee if ever meron pong changes na ginawa sila HR sa kanila. For example po, sa PDS po ninyo, meron pong binagong status si HR. So, makikita rin po dito yun as notification. Then next po natin, announcement, para naman po ito sa ating job vacancy. So, makikita rin po ninyo yung job vacancy natin under ng account po ninyo. Then next po natin, mga request for leave request and schedule request. Then meron din po tayo for newly hired and promoted employee. So, makikita rin po natin siya dito. Then next po natin, details naman po. Dito is meron po tayo basic information, then contact information po. Pwede po natin siyang mabago anytime. Then emergency contact. Then next po natin is yung employment. Employment details naman po natin. So dito po, more on viewing po tayo dito. Then meron lang po tayo ditong tagging if ever tayo po is PWD employee. So once na i-check po natin siya, need na lang po natin i-select yung type of disability. For example po, type 1. Yun po ang lalabas na type of disability po natin. Then click na lang po natin yung save if ever okay na po tayo. Ayan. Then next po, meron din po tayo dito na history of salaries. If ever meron pong changes sa salary po natin, for example, nagkaroon po tayo ng increase, makikita rin po natin yung changes po dito. Then after po nun, history of COS contract, na magkakaroon po tayo dito ng history from COS napunta po tayo ng permanent. Then after po nun, membership details po natin, makikita po natin siya dito. Ayan. Then disciplinary actions, if ever meron po tayong disciplinary actions, makikita rin po natin siya dito. At kung ano po yung status. Kulang, sir. Then next po natin is yung payment scheme po. So sa payment scheme, ito na po yung pinaka-structure po kung paano tayo binabayaran ni facility. So sa earnings, and po, makikita po natin yung salary grade. Then yung other income, if ever meron po, benefits, contributions, deductions para po sa mga loans. Then adjustment po, if ever meron. So dito po sa ating loan, mag-review naman po natin yung details nyon. Pero ito rin po is yung para po sa ledger natin. Para naman po sa mga
pinabawas po natin or nag-over the counter po tayo. Makikita po natin yung history po natin dito if ever na-deduct na po. For example, yung unang balance po natin is 2,700, naging 2,400 na po upon listing po nung deduction. Edge 240 ako na. Ano? Ah, sila? Oo. Sakta. Yes. Sige. Thank you. Diba meron na pong naka-assign na leave type sa inyo po, sa account po ninyo, pwede na po tayo mag-proceed sa leave request. So, click lang po natin yung leave request, then yung leave type po. So, meron po tayong drop down dito. If ever wala pa pong naka-assign na leave type po sa inyo, wala rin pong lalabas Ah, wala sa ka. drop down po natin ng leave type. Gutonggin. So, for example, Sabi ko pa may pagkaon, may pagkaon. po, so dito po, once nalagay na po natin yung start date and end date, pwede na po natin i-click yung save. So sa system din po natin, meron din po tayong feature para po dun sa filing period. So for example po, yung leave type po na yun is meron pong 5 days before na filing period. So for example, since today po ang nilagay natin na start date and end date, hindi po magpo-proceed yung request po natin. So magkakaroon po tayo ng prompt na i-decline po ni system or automatic decline po yung request na yon since hindi naman yung requirement na 5 days before yung filing po natin ng leave request. So, ayan po. Meron din po tayo ditong viewing naman po ng ating leave form. So, click na lang po natin yung leave application. So, ito po yung ating viewing. Ayan. So, click na lang po natin yung view para po ma-print po natin yung leave form as PDF. Ha? Ay, wala ka request. Next po natin is yung accumulated leave. Wala na to. So, dito naman po, yung na-accumulate natin na 1.25 every month para po sa vacation leave and sick leave. So, dito rin po makikita natin yung na-earn and na-deduct based po dun sa ating attendance. So, possible po, if ever meron pong deducted, tignan po natin yung absence under time with pay or absence under time without pay. So, possible po, if ever with pay, yung ating late or under time po. Pero if ever without pay naman po, is yun yung absences po natin. So, automatic din po kasi magdideduct si system based po sa attendance natin. The next po natin is yung schedule. So, dito po, more on viewing lang po tayo dito. Upon click po natin ang view button, wala na po tayong way para makapag-edit. So, kapag mag-edit po tayo, is dadaan na po tayo ng schedule request. So, dito na po yun. Pero before po tayo pupunta ng schedule request, puntahan po natin yung timesheet. So, sa timesheet naman po, dito naman po natin makikita yung mga real-time, time-in, time-out po natin based po sa biometrics. So, kapag nakapag-biometric na po tayo, lalabas na po dito sa schedule natin. Ito pong color green is yung schedule. Ito pong color blue is yung time-in, time-out. Yan.
So if ever po na hindi po tayo nakakag-time out sa araw na yon, may kita rin po natin siya. So kapag ganun pong scenario, pwede na po tayo mag-proceed sa schedule request. So dito naman po tayo mag-request ng DTR correction para sa mga times po na hindi po tayo time out or meron po tayong incomplete time lag. So sa DTR correction naman po, need pa rin po nating magbigay ng proof para po tama yung time in or time out po na nakalagay po sa request nyo na i-approve po. Bali, for approval pa rin po itong mga request. Yes. So, need na lang po nating i-click yung add new request, then yung request type po, then DTR correction. So, dito po yung date, ilalagay po natin yung date, then yung time in, time out po. Then, if ever meron po tayong break in, break out, Oo. ilagay lang din po natin siya dito. Sir Kaloy. Then, lalabas na naman po yung existing po natin based po dun sa date na nilagay natin. So, for example po, nung kahapon, lalabas naman po siya dito. Then, after po nun, click na lang po natin yung save. Need na lang din po natin is status is submitted po para makita po ni approver. So, after po nun, for approval na po siya. Then next po natin is yung compensatory credit po natin. So dito po mabaview po natin yung available compensatory credit. Yan. So may kita rin po natin yung adjustment na ginawa po nila HR kung ilang hours ang na-earn po ninyo or na-deduct sa balance nyo. Then next po natin is sa payslip naman po. Dito po natin ma-view yung payslip po natin once na meron na pong generated payroll. So, i-click na lang po natin yung period. Ito na po yung may kita po natin for sa payslip. Ayan po. Pwede mo, bravo tagalin nila. Mani, ang wala lang na eh. Ay, sorry. Then after po sa payslip, next naman po natin is yung disbursement. Para naman po ito sa binibigyan po ng mga cheque. If ever hindi po included sa general Wala payroll. ka na gamon ni mambilin. Ha? Then meron din po tayo for the special sila payroll ang hatag ni Ma'am Sheila nga memo. at yung sa documents. So, sa documents naman po, dito tayo makakapaggawa ng PDS natin. Kagina. So, dito po, upon creation ng PDS, Billing mo. click lang po natin new document, then lalagyan lang po natin ng preset submit date, then click po natin yung continue. So, ito na po yung lalabas. Upon clicking po ng continue na button, Kung ang system ko no sa need na lang po nating fill upan po yung mga fields na kailangan. Then, before po tayo mag-proceed sa iba't ibang tab, click po natin yung update na button. Bali, mo-open tagong account sa Facebook. So, bali, hindi po kasi siya magsa-save unless hindi po natin i-click yung update button. So, for example po kasi, natapos po tayo mag-fill up sa si personal information, pero hindi po natin na-click yung update button. Nag-proceed po tayo sa family background. Upon checking po ulit tayo dito sa personal information, na wala po yung mga na-fill up po nating data. So, babalik po tayo sa umpisa upon fill uping po itong mga fields po natin dito. Ay, hindi mo wala ko ni Kaloy. So, patiktot na lang po na i-click po natin yung update button before po tayo mag-proceed Mayo, sa hindi na ako susunod na sa tab. HR. Gusto ko. So, meron po tayo from personal information, Oo. Ako family background mag-request until tanaw kasi other tingnan mo references ara. po. Tanan. So, once okay na po Dito lahat kapag, ng download. field po natin or lahat ng tab, pwede na po natin i-click yung submit button. Download ano? So, ito po is for approval pa rin po ito ni HR. Sa yung mga ano,
PC is lang. tama Ano ba po yan? yung Wala yun. nailagay po natin. Wala ang kapag mo na. Si Ma'am Jane, wala ka ba lang? Kaya busy siya sa fire. As a drill. Drill mayo mo. Ay, araw, hindi ka. After po sa PDS, Ay, pwede na rin yan, po wala tayong kaling- mag-create ng talent. Hindi, dubatok lang. At the same time, pwede rin po tayo mag-upload ng document. Mga needed po na document ni HR, pwede po natin siyang ma-upload dito. Suga ako sa bawang. Ang bago lang din offensive. Sa uploading po, ang need na lang po natin is yung new document, then document type po. So ito po is mag-paste po kay HR kung ano po yung inilist down po niya na document type Ay, hindi ka ko yun. na needed po i-upload ni employee. Ah, So for example po, certificate of training, din na lang po natin i-choose po yung file para po dun sa document type po na yun. Sige ba ilang na? Ma'am. Then after po, pwede naman po tayo maglagay ng remark if ever meron po. Then save and close lang po tayo. Hindi, di ba tayo ano? Once uploaded na po, lalabas na po siya dito sa list terms. Then pwede rin po natin siyang ma-view. Mamo ko na kay mamo ko ko. Isa mo, iguro. Tanaw ko. So, take note na lang din po, Si Ma'am Jane, pagdating po sa PDS po natin, need po natin makapag-create ng updated po na PDS. Ay, may third. Para po sana lahat po ng details na meron po tayo dito is updated din po. Wala, abi ko danas na 28. Sa una po kasi is meron pong naibigay na mga data si HR sa akin. Sige, okay, amo lang. Upon uploading po, yun po kasi yung initial na data. Wala sa kabalo ka pang ako. So for example po, ang civil status po ninyo is single, pero yung ang dapat na civil status po dapat is Ay, my God, sunog merit po. So sa PDS po natin, upon updating po ng PDS, then upon approval din po, Lang gaw. magbabago na po yung details natin. From single to merit. Tilawera na, tapos i-convince ako na. Gininong ko na ni Katrina pa. Hagi na pa siya aga. Gininong Clear po? Di ka dahil. Yung mga access po natin from Sunog. my HR page. Kape mais, mais. Pero ang bao, ito talong. Hindi, mano. O yung mais, bala pag ginasugba, bala, batok, di ba? Questions po regarding sa pag-access ng HR Pero mo, gidjagger no ka isog na vlog lang. Sa piyo ko no karon lang maload. Abi ko nito post na mo. Okay, ba di ka kung mang kape kami. Hindi ka cleaning ko. Fire drill ganyan 3. Fire drill or Hindi mo na fake pa drill. meat. If ever wala na pong questions or possible po, later on magkaroon po tayo ng questions, pa-inform na lang din po sila IT para ma-inform po nila sa akin kung ano po yung mga clarifications po ninyo. Then if ever meron po kayong need balikan regarding po dito sa meeting natin, meron naman po tayong recording na ibibigay po ni IT sa inyo. Kaya na nila. So, hindi nyo na lang po isingin po yung recording na meron po tayo. Then, magbibigay din naman po kami ng manual para po sa inyo regarding sa mga access na meron po kayo dito sa system. So, yun po, pwede din po ninyong basahin siya Computer nila. para hindi po natin makalimutan yung iba't ibang access. Tapos request mo to ay If ever wala na pong questions, pwede na po tayong Medyo mama mag-end. dito, man to daan. Tatlo na sila. Thank you po sa pag-attend sa meeting po natin. feeling hindi pa kasi kaso ni Thank you, Thank sir. you, ma'am. Thank you, sir. feeling mo hindi pa Sir. kaso ni Iyoy pa. Thank you po. Bagay. Nakamute ta dahil. Gang amigo ka. Ano kukunan sa ido ko, ma'am? Girl, nakamute man niya. Sure? Ah. Which is best. Daan mo ang kukusa mo. Dito mo. May kiss. Sige na, pati ka walk pa. Tapos na na. Ay, nanay mo screen. Kaya sa ido ni. Namoy na to. Natanaw siya, Bubi. Oo. Babang ya pukaw ya ko. Dala pukaw, dala mo na cellphone. Tapos na ni gali. Ay, ikaw lang gid bilang grabe maglugay girl ini tagi ka malinta na mga maguyang pero si girl maglugay-lugay siya